May nakitang dimensional turbulence. Mabilis na bumababa ang energy shield. Lintik. Ano itong lintik na ito? Nasira ang life support system. Pinipilit ang jump protocol. Mabuhay ang ninuno. Hindi na kaya ng matandang buto. Kalokohan. Ang lakas ng ating pinuno. Tiyak na makukuha niya ang kayamanan. Ang Blood Ganoderma na ito ay akin na. Kung matalino ka, umalis ka na. Lesiu. Ako ang unang nakakita nito. Bakit ko ibibigay sa iyo? Alainan. Kung gayon, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging maawain. Mabuhay ang ninuno. Binabati kita, ninuno, sa pagpatay sa matandang demonyo. Alainan. Ano? Ano yan? Langit. Bumagsak ang langit. Mayroon ngang mundo sa labas ng langit. Babala. Bumagsak ang istruktura. Babala. Malapit nang bumangga. Ang batang ito, walang pagbabago sa lakas ng espiritu. Ang bagay sa kanyang noo. Naglalaman ng napakadalisay at kakaibang enerhiya. Marahil ay isang kakaibang kayamanan mula sa kalawakan. Matandang buto, ang batang ito ay kukunin ko. Ang kayamanan ay sa akin. Kalokohan, kanya-kanya tayong diskarte. Babala. Nakita ang mapanirang enerhiya. Itinuring na pinakamataas na banta. Ang matandang ito ay hindi marunong magpigil. Baka nasunog na rin ang kakaibang kayamanan. Ano? Nakita ang pagkawala ng malay ng host. Sinimulan ang agent mode. Panghuling kasunduan. Masyadong kakaiba ang batang ito. Magtulungan tayo para patayin siya. Dugo ng kaluluwa. Aray. Hindi pa nawawala ang banta. High energy particle flow. Buong lakas. Ilunsad. Impossible. Namatay ang ninuno. Ang demonyo. Dumating ang demonyo. Takbo. Nawala na ang banta. Naubos ang enerhiya. Panginoon, ang malakas na enerhiyang demonyo kanina ay nasa direksyong ito. Nasa unahan lang. Ang Blood Soul at Bone Ghost. Ay nawasak ang kanilang katawan at kaluluwa. Sino ang makapangyarihang nilalang na nagwasak sa lugar na ito? Guro. Ang taong ito. Ang kanyang aura ay napakakaiba. Ang taong ito ay narito, at hindi alam ang pinagmulan. Tiyak na labi siya ng mga demonyo. Hindi,
Wala siyang bakas ng demonyo. Sa halip, mayroon siyang kakaibang pagdaloy ng kapangyarihan. Malaki ang kinalaman ng taong ito. Sa nangyari ngayon, dalhin siya pabalik sa sekta. Huwag siyang mawawala. Masusunod po. Nagre-recover ang enerhiya. Nagre-recover. Inutusan ako ng guro na magbantay dito. Magbantay dito. Inutusan ako ng guro na magbantay dito. Ang kapangyarihang iyon. Kahit ang guro ay nahihirapan. Sino ba talaga ang taong ito? Wala siyang kahit anong kakayahan. Nakakainis. May kaaway, may kaaway. Ang bilis naman nilang dumating. Kayo, mga duwag ng Kinglansek. Lumabas kayo at sumagot. Sa loob ng 10 araw, ibigay niyo ang salarin at ang kakaibang kayamanan. Ang aming Demon Dao Alliance ay tiyak na wawasakin ang inyong Kinglansek. Sino ang hambog na iyan? Mga sugo ng 2 Demon Sect. Kung matalino ka, hindi ko alam kung sinong ninuno ang nakasakit sa kanila. Kawalang katuturan. Ang aming Kinglansek. Kailan nagkaroon ng kakayahang pumatay ng 2 nascent soul sa isang iglap? Malinaw na paninira ito ng mga demonyo. Sa tingin ko, ang ordinaryong tao na iyon na hindi alam ang pinagmulan ay ugat ng problema. Ibigay niyo siya kaagad, para matapos na ang gulo. Tama ang sinabi ng dakilang matanda, para lang sa isang ordinaryong tao. Galitin ang 2 sekta ng demonyo. Hindi sulit. Tama. Anong silbi ng pagpapanatili ng ganyang tao? Ang kakaibang enerhiya na naiwan sa pinangyarihan ng dakilang Elder Ke ay nagmula sa taong ito. Kung ibibigay natin siya ngayon, hindi ba't para na rin nating inamin na may kasalanan tayo? Pamangking Disipulo Su, bakit mo pinoprotektahan ang isang mortal? Nagkagusto ka ba sa kanya? Elder Wang, ikaw. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung ang kakaibang kayamanan ay talagang konektado sa kanya. Hindi ba't pagbibigay ito sa kaaway? Hindi na pwedeng mag-atubili ang pinuno. Nasa bingit ng panganib ang ating Kinglansek. Ang taong ito ay hindi sumusunod. Pinuno, pag-isipan mo po itong mabuti. Ang mga demonyo ay naghahanap lang ng dahilan. Para manira, mag-utos, buhayin ang proteksyon ng bundok. Sa pinakamataas na antas, buong sekta maghanda. Opo, tungkol naman sa taong ito. Pansamantalang bantayan ni Miaoran sa Demon Suppressing Ibis. Ako mismo ang mag-imbestiga sa kanyang pinagmulan. Masusunod po. Tapos na, tapos na. Mukhang magkakagyera na. Ang guro ay talagang para sa kanya. Handang makipaglaban sa buong Demon Realm. Commander, dumating tayo sa isang ganap na hindi pamilyar na mundo. Sa paglapag ng iyong dimensyon, para sa agarang pagtatanggol sa sarili, naubos na ang lahat ng enerhiya ng Yinglong. Napatay ang 2 lokal na nilalang na may mataas na enerhiya. Parang ginulo mo ang pugad ng putakti. Walang anumang pagbabago sa espiritual na enerhiya. Sa tingin ko, isa lang siyang ordinaryong tao. Talaga bang napatay niya ang 2 demonyong Yuanying? Siya ba ang taong pinoprotektahan ng guro? Gising ka na pala. Kainin mo na. Hindi kaya nakakalason yan. Bahala na. Bahala na. Salamat. Nasaan ako? Sa demonic abyss ng Kinglansek. Kinglansek. Ibig sabihin, ikaw ay ang nagbabantay sa iyo. Si Sumia Oran. Mukhang malaki ang problema ko.
Ang buhay mo ay nakasalalay ngayon sa isang hibla. Manatili ka lang at baka may pag-asa ka pang mabuhay. Ang ganda naman ng buhay ni Ate Sue. May utos ang dakilang matanda. Agad siyang isailalim sa soul-searching technique. Alamin ang pinagmulan ng kayamanan. Upang harapin ang hukbo ng mga demonyo. Walang galang. Siya ang inutusan ng pinuno na bantayan. Maliban sa pinuno, walang sinuman ang may karapatang galawin siya. Pinuno. Ang pinuno ay abala sa sulat ng digmaan ng demon set. Etsu. Mapoprotektahan mo ang isang mortal. Pero mapoprotektahan mo ba ang buong Kingland set? Pinapayuhan kitang huwag mong sirain ang iyong kinabukasan para sa isang estranghero. Ngayong araw, ang taong ito ay dadalhin namin sa enforcement hall. Subukan mo. Sinabi ko na. Siya ang tao ng pinuno. Sumia Oran. Dahil sa isang ordinaryong tao. Kakalabanin mo ang buong enforcement hall. Kapag ginalaw mo siya, gagamitin ko ang aking espada. Tigilan niyo na. Zhao Qian, ang lakas ng loob mo. Disipulo. Ang disipulo ay sumusunod lamang sa utos ng matandang pinuno. Ang utos ng matandang pinuno ay sapat na para baliwalain ang aking pagbabawal. Bumalik ka sa enforcement hall. Ikinulong ng 3 buwan. Kayo na ang kumuha ng inyong parusa. Opo, disipulo. Ay, muli na namang nabigo. Ang batch ng 3 dahong lingsi na ito ay napakapangit talaga. Hindi sapat ang bisa ng gamot. Naghihintay ang mga disipulo sa harapan ng pampanumbalik lakas na pildoras para sa kanilang buhay. Ngayon, naubos na ang inventaryo. Ano ang gagawin natin? Matanda. Sinubukan na namin ang lahat ng paraan para mapabuti ang bisa ng gamot. Wala nang silbi ang lahat. Ibig sabihin ba? Lilipulin na ng langit ang ating Kingland set. Ang rejuvenation pill na kailangan ng set ay hindi magawa dahil sa kakulangan sa edad ng pangunahing sangkap na 3-leaf green Ganoderma. Sect leader. Pinapunta ako para tanungin kung may paraan ka. Ipakita mo sa akin. Tapos na ang pag-scan ng sangkap. Ang aktibidad ng chlorophyll G ay 47.3% na mas mababa sa pamantayan. Iminumungkahi na ang 3 dahong lingsi at ugat ng bulaklak ng hamog sa umaga. Sa ratio na 3:1 ay sumailalim sa catalytic reaction sa perparehong mababang temperatura. Upang makabuo ng katumbas na kapalit, inaasahang tataas ang bisa ng 15%. Diretso nyo bang inihulog sa pugon ang mga sangkap kapag gumagawa kayo ng elixir? Bobong paraan. Bobong lakas. Siya at ang ugat ng bulaklak ng hamog. Sa ratio na 3:1. Painitin muna ng hiwalay sa mahinang apoy sa loob ng 15 minuto. Hayaan ninyong magising ang kanilang mga katangian ng gamot. Pagkatapos, ilagay sa pugon upang maging elixir. Subukan mo. May paraan pala siya. Pero, epektibo kaya ang paraang ito? Ganoon lang. Kasimple. Bahala ka kung maniniwala ka. Kalokohan. Isang ordinaryong tao na hindi natin kilala. Ano ang alam mo sa pagluluto ng elixir? Talagang isang napakalaking biro. Wala nang mawawala. Wala na tayong ibang paraan. Hindi ba? CJ. Subukan lang natin ang isang batch. Kung mabibigo. Kahit pa magtago siya sa demon suppressing device, ipapatikim ko sa kanya ang aking kapangyarihan. Paano ito nangyari? Ang bisa, ay mas malakas pa ng 1.5% kaysa sa karaniwang elixir. Kamangha-mangha, talagang kamangha-mangha. Pinuno, nalutas na ang krisis sa pill hall. Salamat kay Junior Nephew Sue. Ang galing na pamamaraan na nakuha mula sa taong iyon. Talagang hindi ordinaryo ang batang ito.
Isang walang ingat na pagsubok lamang. Ngunit madali niya itong nagawa. Kung mananatili ang taong ito, baka maging malaking tulong siya sa sekta sa hinaharap. Maliit na bagay, baka ito ay masamang mahika. Habang mas kakaiba ang batang ito, mas hindi siya dapat manatili. Masamang mahika man o mahika ng immortal. Anumang makakapagligtas sa mga disipulo ng Kingland Sect ay mabuting mahika. Ang ganitong uri ng talento, sa halip na ikulong, mas mabuting gamitin para sa ating Kingland Sect. Iutos na ilabas si Lin Yan mula sa Demon Suppressing Abyss. Ano, hindi maaari, Pinuno. Pinuno, talagang ilalabas mo ang salot na ito. Hindi malinaw ang pinagmulan niya. Kakaiba ang mga pamamaraan niya. Ang nangyari sa Dan Hall ay pagpapakita lamang ng kanyang masamang kapangyarihan. Tama ang sinabi ng dakilang matanda. Pinuno, hindi dapat manatili ang batang ito. Kung hindi, magiging malaking banta siya sa ating sekta. Isang malaking kapahamakan. Nalutas niya ang agarang problema ng Dan Hall. Iyon ay isang katotohanan, hindi ba? Ngayon, kumakalat ang mga chismis sa loob ng sekta. Tao man siya o demonyo, kailangan nating magbigay ng paliwanag sa lahat. Dahil marami kayong pagdududa tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Bukas ay magsasagawa tayo ng pampublikong pagsubok ng spiritual root para kailin yan sa training ground. Alamin ang pagkatao. Malalaman kung demonyo o halimaw sa takdang panahon. Sige, tingnan natin. Kung paano ang demonyong ito magpapanggap sa harap ng Spirit Stone. Tingnan mo, siya nga. Wala siyang kahit anong espiritual na kapangyarihan. Parang isang mortal. Siya lang ang makakaluta sa krisis ng Dan Hall. Sa tingin ko, malamang pinapanigan siya ni Senior Sister Sue. Gumamit ng kung anong lihim na paraan. Maghintay na lang tayo at manood. Kung siya ay isang mortal, ayos lang. Ngunit kung ipapakita niya ang kanyang tunay na anyo ng demonyo sa ilalim ng Sword Spirit Jade Wall na ito, hindi siya makakatakas sa kamatayan ngayon. Huwag kang kabahan. Gawin mo lang ang makakaya mo. Naniniwala ako na hindi ka masamang tao. Salamat, pero sa totoo lang. Interesado rin ako sa kung paano gumagana ang enerhiya sa mundo ninyo. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin. Sinimula ni Fuxi ang Energy Detection Scanning System. Anong nangyayari? Nagre-react ang Jade Beye. Ini-scan ang energy field. Nilolock ang target na energy source. Pitong kulay na banal na liwanag. Ibig sabihin ba nito ay nagising na ang maalamat na Chaotic Dao Body? Pinagpala ang ating sekta. Mailalabas na santo. Paano nangyari yan? Nakahanap tayo ng kayamanan. Anong nangyayari, Fuxi? Babala ang enerhiya ni Yinglong ay lumilikha ng mapanganib na resonance sa panlabas na detection array. Ang core energy ni Yinglong ay nawawala ng kontrol at tumatagas. 12% na lang ang natitirang enerhiya ng katawan. Malapit nang pumasok sa standby mode. Sira ang life support system. Pinipilit na i-activate ang jump protocol. Nakita na walang malay ang host. Ina-activate ang proxy mode. Ultimate protocol. Galit ng dragon. High energy particle stream. Buong lakas. Hindi. Impossible to. Hindi dapat ganito. Ang Spirit Sensing Jade Wall ay nagpakita ng reaksyon kanina. Posible kayang may sikretong paraan ang batang ito para itago ang kanyang spirit root at cultivation. Kung hindi ito maipapaliwanag. Sina matandang demonyong guyu at matandang ninuno ng dugo. Paano sila namatay? Walang bakas. Pinuno, ang katotohanan ay narito. Ang batang ito ay isang ordinaryong tao lang na marunong gumamit ng maliliit na panlilinlang.
Halos ipinag-away niya ang ating Kingland sect sa dalawang sekta ng demonyo. Sa tingin ko, dapat itong ibigay sa Tianxia Demon Sect at sa Underworld Hall. Isang hamak na mortal na may kakaibang kayamanan. Bata. Sinusunod ko lang ang utos. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang malas mo. Sana sa susunod mong buhay, maging maswerte ka. Nakadetekta ng nakamamatay na banta. Mataas ang antas ng banta. Simulan ang depensa ng Yinglong Symbiote. Ano yan? Salamat sa enerhiya ng tatlong mababang antas na Spirit Stones. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, naghahanap ka ng kamatayan. Sovereign, dumating ka sa tamang oras. Ang halimaw na ito ay naging mabangis. Ang ebidensya ng pagpatay sa kapwa-disipulo ay malinaw. Dapat siyang parusahan agad. Ebidensya. Ang nakita ko lang ay ang iyong personal na disipulo, si Zhao Wuji. Napalihim na pumasok sa silid ng mga katulong sa labas. At sinubukang saktan ang isang ordinaryong tao na walang kalaban-laban. Siya, inutusan ko lang siyang magtanong. Hindi siya pumasok ng palihim sa gabi. Ang batang ito ang gumamit ng mahika. Lesiu. Magtanong. Kailangan bang may dalang espada? O kailangan sa hating gabi? Zhao Wuji. Tingin mo ba'y matanda na ako? Zhao Qian. Bilang isang tunay na disipulo. Masamang pag-ugali. At tangkang pananakit sa kapwa-disipulo. Alisin ang kanyang kultibasyon. At paalisin sa sekta. Opo. Gusto akong patayin ang paksyon ng dakilang matanda. Gusto naman ng mga demonyo sa labas ng sekta ang mga kayamanan ko. Kung itinuturing lang talaga ako ng pinuno ng sekta bilang isang ordinaryong tao, hindi niya ako poprotektahan ng ganito. Tama ba? Haha, mukhang kumpiyansa ka. Kung gayon, hayaan mong makita ko ang iyong halaga. Pinuno ng sekta yun. Ang proteksyon ng inyong sekta ay malapit ng bumigay. Kung umatake ang hukbo ng mga demonyo, sa isang iglap, ang Kingland sekta ay magiging abo. Ano ang sinasabi mo? Ang spiritual energy sa Tianxia Node ay barado ng mahigit 3 taon. Sa bawat kabilugan ng buwan, bumabagal ito ng 10,000 bahagi ng 1 segundo. Ang pangunahing rune ng Yaoguang. Dahil sa labis na pagkasira ng pulso ng lupa, bumaba na ng kalahating porsyento ang depensa. Ang pinakamahalaga ay, ano? Sectmaster yun. Maaari ko bang tingnan ang mapa ng bundok ng Kingland Sect? Kunin mo. Pinuno. Alam na namin ang balita. Ang batang iyon ay isang salot. Dahil sa kanya, gusto mo bang mamatay ang buong Kingland Sect? Ibigay mo siya kaagad. Iyon lang ang paraan para mapakalma ang galit ng Demon Sect. Ibigay siya. Elder Zhao, akala ko malinaw na ang sinabi ko kanina. Sa tingin mo ba ang hinahanap ng Demon Sect ay ang tao? O ang kakaibang kayamanan sa kanya? Kung ibibigay natin ang tao ngayon, bukas, gagamitin nila ang dahilan na nagtatago tayo ng kakaibang kayamanan. Para muling salakayin tayo. Sa panahong iyon, mawawalan tayo ng moralidad. At nawalan na naman ng tiwala ang mga tao. Paano na tayo ngayon? Mas mabuti pa rin yon kaysa makipaglaban ngayon. Hindi pa tayo handa. Sino ang nagsabing hindi tayo handa? Bigyan niyo ako ng 10 araw, pinuno. Sa loob ng 10 araw, tutulungan ko kayong ayusin ang lahat ng problema sa malaking pormasyon ng bundok. At dagdagan ang kapangyarihan nito ng 30%. Sa panahong iyon, kung makikipaglaban o makikipagkasundo, nasa atin ang desisyon. Mula ngayon, tatawagin itong Tiangong Pavilion. Binibining Su, pakitulungan akong maglabas ng utos. Para tipunin ang lahat ng disipulo sa sekta na gustong sumali sa aking Tiangong Pavilion.
Kapatid na Lin. Pakiusap, tanggapin niyo po ako. Ako si Wang Tiezhu, isang panlabas na disipulo. Kaya kong gawin ang lahat. Basta bigyan mo lang ako ng makakain. Magiging alipin mo ako. Nye. Panlabas na disipulo. Ang Tian Gongji na karatula ay matagal nang nakasabit. Ikaw ang unang naglakas loob na sumali. Tumayo ka. Mula ngayon, ikaw na ang kabilang sa Tian Gongji ko. Master Lin, magsisimula na ako. Muyuan, bigyang pansin ang bilis ng pagpasok ng spiritual energy. Kailangan mong malinaw na ukitin ang mga panloob na pattern. CJ. Malapit na. Napakaganda talaga. Ito ang spiritual light orb. Gawa sa pinakamataas na uri ng moonstone. Gamit ang pinakapangunahing enerhiya at prinsipyo ng paglabas ng circuit. Muling inayos ang paraan ng paggana ng enerhiya nito. Muyuan. Linyan, ikaw na naman. May malaking kaaway sa harapan. Hindi ba kayo magpa-practice? Para sa mga kalaban, nangangahas ka pa ring magkalat ng kasinungalingan dito. Maawain ang pinuno, kaya pinatawad ka niya. Talaga bang iniisip mong maililigtas mo ang sekta? Napakahirap ng sitwasyon. Pero nagkakalat ka lang ng mga bagay na nakakaapekto sa pagsasanay ng mga kapatid. Sino man ang narito, isara ninyo agad ang Tiangong Pavilion. At dakpin ninyo rin ang halimaw na ito. Isara ninyo agad ang Tiangong Pavilion. Dakpin ninyo rin ang halimaw na ito. Ano ang ginagawa ninyo? Elders How. Ang Tiangong Pavilion ay pinahintulutan ng pinuno ng sekta. Ang paksyon ni Elders How ay itinuturing kang balakid. Natatakot akong magkaroon ng maraming problema sa hinaharap. Kailangan mong maging maingat sa iyong mga kilos. Haha. Ate Su, tila nag-aalala ka sa akin itong mga nakaraang araw. Hindi ko tuloy alam kung paano magpasalamat. Sino ang nag-aalala sa iyo? Huwag mong kalimutan na limitado na ang oras mo. Tingnan mo. May bagong misyon. Ang pinagmulan. Nga. Naku, malas tayo. Blackwind Ibis. Hindi ba't doon? Namatay ang dalawang demonic na senso. Sabi nila, napakalakas ng demonyo roon. At may mga nag-ibang anyo pang halimaw. Masyadong delikado. Ang misyong ito ay pangungunahan ni Tita Sumia Oran, isang tunay na disipulo. Bukod pa rito, si Linyan, ang pinuno ng Tiangong Pavilion, ay itinalaga bilang technical consultant para sa misyong ito. Atsu. May halimaw nga. Ang halimaw na lobo na ito ay nasa huling yugto ng Foundation Establishment. At matagal na itong nababad sa demonic energy ng Blackwind Ibis. Ang lakas nito ay malapit nang umabot sa Golden Core Realm. Sa lakas ko, kaya ko siyang harapin. Atis Essay. Fuxi, tulungan mo akong suriin ang kahinaan sa depensa ng energy body na ito. Kumpirmahin ang kahilingan. Sinusuri ang paraan ng paggalaw ng enerhiya ng kalabang energy body. Sinusuri. Nakita ang kaliwang mata. Kaya nasigurong gisingin si Inglong. Nakadetekta ng mahinang pinagmulan ng enerhiya na gumagabay sa paglipat ng enerhiya. Nagcha-charge ang core system ng Yinglong.
Sabihin mo, sino ka ba talaga? Ano naman ang kapangyarihan mo? Kung sino ako? Hindi mahalaga. Ang mahalaga, ngayon ay kaya kong solusyonan ang malaking problema ng King Lancet para bigyan ang mundong ito ng kaunting pagkabigla mula sa teknolohiya ng hinaharap. Mamatay ka. Ngayon na. Paano niya nalaman? Nga, hindi ito ang lugar ninyo. Ha ha ha. Maagang Golden Core. Mga disipulo kayo ng King Lancet. Anong gusto ninyo? Ikaw na tao, medyo interesante ka. Sa harap ng isang halimaw na nasa tuktok ng Golden Core. At kami na mula sa 10,000 Monster Kingdom. Hindi ka man lang natatakot. Ang babaeng ito ay protektibo. Prinsesa Akali. Kami ng King Lancet ang nauna rito. Kilala mo pala ako. Haha. Ang mga bagay sa mundo ng kultibasyon ay palaging napupunta sa mga may kakayahan. Haha. Kawili-wiling tao. Gusto ko ang bagay na ito sa iyo. Ikaw na isang mortal ay nangahas na magpasya para sa kanya. CJ, gusto ng prinsesa ang ganyang ugali mo. Deal. Magkunwari kang aatake sa kaliwang unahang binti, pagkatapos ng 3 hininga ay umatras upang akitin siyang lumingon. Ngayon na. Magaling. Ang enerhiya ay kinompres sa isang papel na may espesyal na material. Sa pamamagitan ng isang espesyal na energy circuit, bumubuo ng iba't ibang elemental na enerhiya. Ang paraan ng pag-atake ng talisman sa mundong ito ay medyo interesante. Kumusta ang pag-charge ng Fuxi? Naabsorb na ang 87% ng enerhiya ng Fire Jade or Mother Alloy. Ang pangkalahatang pag-charge ay tumaas mula 5% hanggang 0%. Kumpleto na ang pag-activate ng pangunahing function. Maaaring ilipat ang likidong metal para takpan ang buong braso. Magaling! Ang 10% ay malayo pa sa sapat. Tuloy po kayo. Ayos ka lang ba? Anong mangyayari sa akin? Ipinatawag ka ng konseho ng mga nakatatanda. Hindi titigil si Elder Zhao. Inaasahan na. Tara na. Kung ito ay biyaya, hindi ito sumpa. Kung ito ay sumpa, hindi ito matatakasan. Si Lin Yan, bilang disipulo ng aming King Lancet, ay naglakas loob na makipagsabuatan sa prinsesa ng Demon Race ng Wanyao Nation at ipamahagi ang Blackwind Abyss Mine sa mga tagalabas. Paano natin ito matitiis? Paano malalaman ng isang mortal ang sitwasyon? Sa tingin ko, matagal na siyang nakikipagsabuatan sa mga demonyo. Ginagamit niya ito para agawin ang mga yaman ng ating sekta. Elder Zhao, kung totoo ang sinasabi ninyo na nakikipagsabuatan ako sa mga demonyo, bakit pa ako magpapakahirap na lumaban sa higanting butiki? Hindi ba mas madali kung ibibigay ko na lang ang minahan? Pinuno ng sekta. Ang kalidad ng Blackwind Abyss Fire Jade ay napakaganda. Ang dami nito ay higit pa sa inaasahan. Ang aming PhilHall ay nakakuha ng Fire Jade na ito. Makakagawa kami ng ilang hurno ng pinakamataas na kalidad na elixir. Kung walang tulong ni Lin Yan, mahirap itong makuha. Lin Yan, totoo ba ang sinabi ni Sumia Oran? Mabilis magbago ang sitwasyon noon. Kung hindi dahil sa tulong ng mga demonyo, baka hindi kami nakaligtas.
Para sa kapakanan ng sekta, kinailangan kong magdesisyon ng maaga. Si Sumia Oran ay 3 taon ng stock sa Early Golden Core. Masyadong mabagal ang cultivation speed ng Earth Spirit Root ni Tiesu. Kumusta ang simulation progress ng Fuxi Spirit Energy Converter? Ang na-optimize na plano ay nakalock. Ang kahusayan sa conversion ay maaaring tumaas ng 3 beses. Ngunit nangangailangan ito ng material na tinatawag na Void Quartz. Bilang core, wala nito rito. Void Quartz. Mukhang kailangan nating gumamit ng kapalit. Kuya Lin, pakiramdam ko, bakit ang hirap lampasan ng foundation establishment stage? Nakain na rin ako ng elixir. Naghirap na rin ako. Bakit ganito pa rin kaliit ang spiritual energy? Ako rin, ilang taon na akong stock sa Early Golden Core. Kakaunti lang ang makakatulong sa sekta. Linyan, mayroon ka bang anumang pag-unlad dito? Sinusubukan ko. Isang bagong paraan ng pagtitipon at pagbabago ng espiritual na kapangyarihan. Mas mahusay kaysa sa kasalukuyang pormasyon. Mas mataas kaysa sa kasalukuyang pormasyon ng pagtitipon ng espiritual na kapangyarihan. Posible ba ito? Muyuan, anak. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Ang iyong guro ay hindi madaling papayag. Naisip ko na ito ng mabuti. Sige na, tanggapin mo na ako. Tumayo ka. Kung ganoon, ang Spirit Energy Converter. Kailangan ko pa ng isang artificer na kayang gawing totoo ang disenyo. Muyuan, gusto mo bang subukan? Opo, guro. Tumpak na pagkontrol sa temperatura, standardized na pag-assemble ng bahagi. Ito. Hindi pa ito naririnig kailanman. Nagtagumpay tayo, Senior Brother Lin. Ang conversion rate ay talagang tumaas ng 3 beses. Hindi ko inakala na ang paggawa ng kagamitan ay magiging ganito. Ayusin na natin. Elder Wang, ang disipulo ay sumusunod lamang sa katotohanan. Ang pamamaraan ni Kuya Lin ay higit pa sa itinuro ng sekta. Ang katotohanan ay isang masamang paraan. Sa tingin ko, nabighani ka lang. Bumalik ka agad sa akin. Kung hindi, parurusahan ka ayon sa mga patakaran ng sekta. Elder Wang, walang ginawang mali si Kuya Lin. Ang espiritual na enerhiya ng device na ito ay napakayaman. Elder Wang, hindi nilabag ni kapatid na muyuan ang mga patakaran ng sekta. Ang tiyangong pavilion ay pinahintulutan ng pinuno na mag-recruit ng mga disipulo sa loob ng sekta na kusang loob na sasali. Bukod pa rito, ang mga kagamitang ginawa ni Linyan ay talagang may kakaibang epekto. Nagpapapansin lang. Kahit gaano pa ito kaepektibo, hindi nito mababago ang katotohanan na ang taong ito ay walang spirit root. Hintayin ninyo at tingnan kung anong malaking gulo ang magagawa niya. Bakit? Bakit patay silang lahat? Diyos ko, Anong peste ba ito? Walang bisa ang lahat ng spell. Unti-unting nalalanta ang Spirit Valley. Lin Xiaoyu, dumating ka na. Tingnan mo, ito ang buhay ng sekta. Sinusuri ni Fuxi ang mga katangian ng peste at paglaban sa espiritual na kapangyarihan. Target. Kinumpirma bilang mutated spirit aphid. May mataas na resistensya sa tradisyonal na pag-atake ng spirit energy. Ang pheromones nito ay nakakaistorbo sa normal na paglaki ng spirit value. Ang siklo ng buhay nito ay apektado ng partikular na frequency ng sound wave. Ito ay isang mutated spirit aphid. May malakas na resistensya sa pag-atake ng spirit energy. Mutated, paano na ngayon? Kailangan ko ng ilang partikular na spirit plants bilang sangkap. Basta mailigtas ang spirit field. Sabihin nyo lang. Gumamit ng partikular na frequency ng sound wave para gambalain ang kanilang pagpaparami. At gumawa ng alkaloid solution na hindi nakakapinsala sa spirit plants. Ngunit nakamamatay sa spirit aphids. 2 paraan. Sound waves at alkaloid. Hindi ko maintindihan. Talaga bang gagana ito? Subukan nating gamutin ang patay na kabayo na parang buhay pa. Alainan. Siya nga. Naalis na ba ang alarma ng Fuxi? Alarma. May hindi kilalang energy fluctuation na papalapit.
Katamtaman hanggang mataas ang antas ng banta. Nakapasok na ang target sa tirahan ng host. May enerhiyang mabilis na lumalapit. Naka-activate na ang torso armor para sa iyo. Na-absorb na ang enerhiya. Mamatay ka. Nakakalason ang ulap na ito. Nagtatago siya sa likod ng ulap. Hahaha. Magaling ka. Huwag kang kumurap, bata. Ang target ay may abnormal na pagbabago sa espiritual na enerhiya. Maraming ilusyon. Hindi masyadong mabilis. Fuxi, suriin ang lokasyon ng tunay na katawan ng kalaban. Ako si Yumeng. Nakita kong may gumagawa ng masama at hindi ako nakatiis. Mukhang binata. Nakakainis. Napahamak ako. Problema ba? Bumisita sa hating gabi. Walang takot. Hindi ka rin naman mukhang mabuting tao. Ay naku. Binibiro mo lang ako, binata. Ako po ay isang ordinaryong cultivator na nakatira sa paanan ng bundok Kinglan. Matagal ko nang naririnig ang husay ni Binibining Lin ang Tiangong Pavilion sa Mechanical Arts. Matagal ko nang naririnig ang husay ni Binibining Lin sa Mechanical Arts. Matagal ko nang naririnig ang husay ni Binibining Lin ang Tiangong Pavilion sa Mechanical Arts. Kaya naman, dahil sa aking kuryosidad, nais kong tingnan. Hindi ko inaasahang makikita ko ito. Binibini. Ano ang gagawin natin sa kanya ngayon? Hayaan mong ako na ang gumawa nito. Ako na ang gagawa, para hindi madumihan ang malinis na lugar mo. Sandali. Fuxi, maaari mo bang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng mamamatay tao? Kinumpirma na ang katawan ay ganap ng nabuwag. Walang natitirang impormasyon. Ang pamamaraan ay napakasanay. Napakagaling mo, Binibining Yumeng. Sino kaya ang henyong ito, na may ganitong lihim na sining? Pinupuri mo ako, Ginoo. Natuto lang ako ng ilang kakaibang pamamaraan. Hindi karapat-dapat. Ang palamuti sa noo mo, Binibini, ay napakaganda. Ito ba ay gawa ng iyong mekanikal na sining? Isang ordinaryong bagay lang. Nasasanay lang ako sa pagsusuot nito. Hindi malinaw ang pagkakakilanlan ng babaeng ito. Hindi rin simple ang kanyang layunin, kaysa sa sila ay nakatago. Mas mabuti. Gabi na. Ang kanyang aura ay hindi mas mahina kaysa sa akin. Linyan, sino ito? Matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan, Ginang Su. Ako si Yumeng, isang naglalakbay na kultibador na nakatira sa paanan ng bundok. Ngayong gabi, nakilala ko si Binibining Lin. Naging maganda ang aming usapan. Hindi namin namalayan ang oras. Isang nag-iisang kultibador. Bakit hindi ko pa naririnig na mayroong ganoong kakayahang babae sa paanan ng bundok? Ang pagbabago sa espiritual na enerhiya ay kakaiba. Masarap kausap. Linyan, bawal lumabas sa sekta sa gabi. Hindi pinapayagan ang mga tagalabas. Si Miaoran ay bisita ko. Ngayong gabi, may pumasok na mamamatay tao mula sa demonic set. Salamat sa tulong ni Miss Yumeng. Mamamatay tao mula sa demonic set. Nasaan ang mamamatay tao? Ang mamamatay tao ay inasikaso ko na para hindi na makita ni Fairy Su. Para hindi na makita ni Fairy Su. Nakita ko siyang gumawa ng krimen. Kaya umaksyon ako dahil nagkataon lang. Ano ba talaga ang nangyari? Nasaan siya? Isang mamamatay tao sa Golden Core Stage. Nawala siya ng walang bakas. At ang babaeng iyon. Elder Zhao, mukhang nagkaroon ng kaunting problema. Sino ka? Ha. Ang Elder ng Underworld Hall. Sa utos ng Hallmaster, narito ako para ipaalam kay Elder Zhao. Ang iyong mga tauhan ay pinuksan na ng banal na dalaga. Ang banal na dalaga. Ang babaeng iyon ay ang banal na dalaga ng Netherhall. Bakit siya narito sa Kinglan Set? At bakit siya kumilos? Utos ng Hallmaster. Hindi mo iyan kayang hulaan. Tandaan mo lang. Siling yan. May sariling plano ang kanyang kamahalan. Elder Zhao, kailangan mo lang sundin ang plano. Patuloy mong guluhin ang gulo sa loob ng Kinglan Set. Ha.
Inaapi na naman ng mga yan si Wang Tiezu. Si Zhao Kun. Dahil sa pagkakapatalsik sa kanyang pinsan na si Zhao Qian. Mula sa sekta kamakailan. Dahil sa pagsuway sa Heavenly Palace Pavilion. Nagtanim siya ng sama ng loob. Walang kwenta. Hayop ka, naglakas loob ka pang pandilatan ako. Nasaan na ang sandalan mo? Hindi ba't napakalakas niya? Iligtas ka niya. Bitawan mo ako. Hindi kita inaway. Matigas ka pa rin ang ulo mo. Ang kamay mo na yan, wag mo nang asahan na magagamit mo pa. At ang basag mong spirit root. Sa tingin ko, wag ka na lang magsanay. Walang silbi. Tara na. Ang kamay ni Junior Brother Taizu. Masyadong malupit si Senior Brother Zhao. Ang galaw na ito, ang bilis na ito. Ito ang kanyang paraan ng paggawa ng sandata. Napakahiwaga nga. Binibining Yumeng. Ipasok mo ang mga kristal na ito ayon sa aking tagubilin. At sa dalas na ito ay ipasok ang espiritual na enerhiya. Simulan mo ang kanyang pormasyon ng pagpapanday. Anong uri ng mekanismo ito? Hindi pa ako nakarinig ng ganitong uri ng mekanismo. Kaya niyang kontrolin, ng napakadetalyado. Ito ang sarili kong imbensyon, ang rejuvenation technique. Na pinagsama ang key refining at medisina. Bakit? Interesado ka rin ba sa mekanikal na sining, Miss Yumeng? Kuya Lin. Sa hinaharap, unti-unting. Para maging bagong braso mo. Tungkol naman sa nasira mong espiritual na enerhiya. Ito, ang prosthetikong ito, ay mas malakas pa sa dati kong braso. Ang fake earth-severing body art na ito ay kahanga-hanga rin. Ang sirkulasyon ng espiritual na enerhiya ng prosthetic ay ganap ng sumama sa iyong mga meridian. Maaaring pukawin ng gravity array ang potensyal ng iyong earth spirit root. Pero tandaan, kailangan mo rin ng walang takot na puso. Ako, naiintindihan ko. Hindi ko nahahayaang apihin ako ng iba. Talaga bang hahamunin ni Senior Brother Wang si Zhao Kun? Late-stage foundation establishment na iyon. Nabalitaan kong gumaling. At lumakas ang kaliwang kamay niya. Pero malaki ang agwat ng kanilang antas. Zhao Kun. Hinahamon kita. Mamatay ka. Walang kwenta. Ang bilis ng espada. Umiiwas ka lang ba? Tikman mo to. Ang tigas ng ulo mo. Huwad na nila lang. Wawasakin ko ang iyong paglinang. Walang kwentang panlinlang. Ito ay ipinanganak kang hamak. Palaging tinatapakan. Kumusta? Dilaan mo ang sapatos ko. Mas mabuti pa. Saluhin mo ang suntok na ito. Pakiusap. Huwag mong suntukin ang mukha ko. Ako. Natalo ko siya. Tapos na ang laban. Ang nagwagi sa pagkakataong ito. Si Zhao Taizu. Lin yan. Ang kanyang mga pamamaraan
ay talagang kahanga-hanga. Mag-ingat ka, ilagay mo dyan. Ito ang link si Mirror ng Tiangong Pavilion. Narinig kong direkta itong nakakapagsalita. Hindi rin ito tulad ng mga sound transmission talisman na ginawa ng refining hall. Na isang beses lang magagamit, nakakapag-record din ito ng boses at nagpapakita ng imahe. Naku po! Mga kapatid na senior. Ito ang link si Mirror. Ang pinakabagong imbensyon ng Tiangong Pavilion. Sinasalamin ng salamin ang tunog ng puso. Sabay na ipinapadala ang tunog at imahe. Agad. Na nakakarating. Sinasalamin ng salamin ang tunog ng puso. Sabay na ipinapadala ang tunog at imahe. Instant delivery. Ang galing, bigyan mo ako ng isa. Bibilhin ko kahit magkano. Kapag mayroon ako nito, mas madali na akong makikipag-usap sa aking nakababatang kapatid. Nakakatandang kapatid na Lin. Nakakatandang kapatid na mo. Ang spirit mirror na ito. Ang sikat mo naman. At ang sira mong spiritual root. Sa tingin ko, huwag ka nang magsanay. Mamatay ka. Wala kang silbi. Mas mabuti pa, kung masalo mo ang suntok na ito. Hukom Elder, pakinggan niyo po ako. Siling niya ng Tiangong Pavilion. Ay hindi kilala ang pinagmulan. Ang mga kagamitang pinanday niya ay hindi pa naririnig. Baka may kapahamakan ng demonyo. Inudyukan din niya ang isang katulong na gumawa ng krimen. At sinaktan ng malubha ang aking disipulo na si Zhao Kun. Marami na siyang masamang gawa. Ngayon, inilabas na naman niya ang link si Mirror na ito. Mukhang maginhawa. Ngunit ginugulo nito ang kaayusan ng sekta. At ginigiba ang pundasyon ng Dao. Mahigpit naming hinihiling na ipasara ang Tiangong Pavilion. Sagot sa elder ng pagpapatupad ng batas. Ang link si Mirror ay napakagaling gamitin. At walang anumang problema. Ang aking danhol. Kamakailan, dahil sa mas madaling pagpapadala ng impormasyon ng reseta sa pamamagitan ng link si Mirror, tumaas ang kahusayan ng 30%. Ang irigasyon ng aming link si Hall ay bumuti rin ng malaki dahil sa link si Mirror. Ang mga bagay na ginawa ni Elder Lin ay para sa ikaunlad ng sekta. Ang ginawa ni Elder Zhao ay masyadong personal. Kayo, nabulag kayong lahat sa kanya. Katahimikan. Ang link si Mirror ay may natatanging merito. Ito ay kapakipakinabang sa sekta. Gayunpaman, hindi maaaring baliwalain ang mga patakaran. Ang link si Mirror na ginawa ng Tiangong Pavilion. Maaari itong ibenta sa sekta. Ngunit kailangan ninyong sundin ang mga patakaran sa pagbebenta ng sandata ng sekta. At magbigay ng 30% ng kita. Bilang buwis sa sekta. Masusunod. Pinuno ng sekta. Ito ay hindi patas. Ang enforcement hall ay nagpasya na. Hindi na ito kailangang pag-usapan. Elder Zhao. Masamang balita, ang Wangjia Village sa paanan ng bundok. Lahat ng tao sa nayon ay patay na. Lahat sila, naubos ang kanilang dugo, parehong-pareho sa ginagawa ng demon sect. O, nangyari ba talaga iyan? Elder, ang nayon ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng ating sekta. Sa nangyaring ito? Haha, tinutulungan ako ng langit. Ang linya na iyon ay hindi kilala. Nabalitaan kong kamakailan ay may kasama. Siyang isang rogue cultivator na hindi alam ang pinagmulan. Sino pa ang may gawa kundi siya? Agad na ikalat ang balita. Sabihin ninyong ang headband ni Linyan. Ito ay isang kayamanan ng demonyo. Kailangan itong sumipsip ng dugo ng tao para gumana. Gagawin ko siyang walang masabi. Narinig mo na ba? Ang trahedya sa Wangjia Village. Tiyak na may kinalaman ito sa Tiangong Pavilion. Siya ang pinakamalaking suspect, pinuno. Patuloy mo pa rin ba siyang ipagtatanggol? Elder Zhao, lahat ng bagay ay may ebidensya. Si Linyan ay pinuno na ngayon ng isang pavilion. Siya mismo ang nagbuluntaryo. Anong kasalanan niya?
Elder Zhao, bakit ka ganyan ka-emosyonal? Baka natatakot kang may makita ako na hindi mo magugustuhan. Humph, walang galang ka. Naglakas loob ka pang magsinungaling. Panginoon, bigyan niyo po ako ng 3 araw. Kung hindi ko po mahahanap ang tunay na salarin. Kusang loob po akong tatanggap ng anumang parusa. Sige, Miaoran. Samahan mo siya at bantayan. Fuxi, sigurado ka bang ang bakas ng demonyo sa Wangjia Village ay patungo rito? Pinagana ang pagsusuri ng signal ng enerhiya. Ulat. May bakas ng demonyong ki dito na katulad ng sa Wangjia Village. At ang demonyong cultivator na pumatay sa iyo noon. Ang pagkakapareho ng energy fluctuation ay 78.4%. I lock ang pinagmulan. Ito. Hahaha, nakita niyo pa rin ako. Ikaw si Zhao Qian na pinatalsik sa sekta. Hindi ko akalain na matapos kang patalsikin. Nagsanay ka ng masamang sining, at pininsala ang mga mortal. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako iiwan ng guro. CJ. Ngayon na. Hatiin. Umalis. Si Zhao Qian ay nagsanay ng mga pamamaraan ng demonyo. At binalikan ng demonyong ki. Kaya pinatay niya ang Wang Jiakun. Bago siya mamatay, pinatahimik pa siya. Ang minahan ay sinadyang gumuho. Sinubukang ilibing ka ng buhay at at natagpuan sa pinangyarihan ang token ng angkan ni Zhao Wuji. Tama. Ang token ay may nakaukit na natatanging sagisag ng angkan ni Elder Zhao. Kalokohan. Si Zhao Qian ay pinatalsik na sa sekta. Ano ang kinalaman ng kanyang ginawa sa akin? Maaaring matagal nang nawala ang token. Malinaw na paninira iyon ng demonyo bago siya mamatay. Binata, mukhang abala ka buong araw. Kumain ka ng cake. Nalutas na ang problema sa Wangjia Village. Ang mga chismis na ikaw ay isang demonyo ay sa wakas ay natigil na. Pansamantala lang. Aba, tingnan mo ang ekspresyon mo. Hindi ka pa nakakalabas sa nakakatakot na minahan na iyon. Huwag ka nang sumimangot. Halika, ngingitian ka ni ate. Alainan. Ang tibok ng puso ni Fixie Yumeng. Paghinga at micro-expression data. Ulat. Kasalukuyang sinusubukan ni Yumeng na pasiglahin ang kapaligiran. At may bahagyang panunukso. Walang malinaw na masamang intensyon. Wala ka bang ginagawa? Binata, nakakasakit ka naman ng damdamin. Nandito ako para pasayahin ka. At saka, binatang Lin. Ano pa bang mga sikreto ang itinatago mo? Narinig ko kay Taizu. Narinig ko kay Taigi. Ang metal na braso na ipinakita mo sa minahan ay sobrang astig. Ginoo, gabi na at abala pa rin kayo. Sa mga nakaraang araw, kayo ang pinakamahirap magtrabaho. Maliit na bagay lang. Paano naging maliit na bagay lang? Ang pag-aayos ng node sa digmaan ng sekta ay dahil sa inyong karunungan, Ginoo. Ang mga disipulo sa labas ay puro papuri sa Tiangong Pavilion ngayon. Pagsusuri sa pagbabago ng emosyon ni Fuxi Yumeng ngayong araw. Ulat, normal ang pagbabago ng emosyon. Ngunit ipinapakita ng micro-expression na ang kanyang wika ay naglalaman ng potensyal na pagsubok. Kung tutuusin, noon kahit na si Ginoo, ay nakaranas ng lahat ng chismis sa buong Kinglan set. At handa pa rin akong kupkupin. Lubos akong nagpapasalamat sa inyo.
at wala pa akong pagkakataong makaganti. Kamakailan ay nakakuha ako ng isang sinaunang pamamaraan upang mapabuti ang lakas ng espiritu. Kung ang ating dalawang espiritu ay magkakaugnay. Lumipas na ang 10 araw. Wala talagang anumang kakaibang nangyari sa demon set. Iulat sa pinuno. Ayon sa ulat ng ating espiya sa hangganan, hindi nagtitipon ang hukbo ng demonic set. May mga palatandaan pa nga ng pag-atras. Ang lahat ay napakatahimik na labis na kahina-hinala. Yesel, baka nagpapanggap lang si Linyan. Ang sinasabi niyang pag-aayos ng malaking formation ng sekta ay maliit na pag-aayos lang. Paano niya matatakot ang malaking hukbo ng demonic set? Sa tingin ko, ang demonyong iyon ang lihim na gumagawa ng kalokohan. Nililin lang tayo. Elders How. Mag-ingat sa iyong sinasabi. Ang pagpapabuti ng Tiangong Pavilion sa pormasyon ng sekta ay kitang-kita. Senior Brother Lin. Halos sambahin ka na ng mga tao sa labas. Sinasabi nilang ikaw ang dakilang bayani na nagpigil sa demonyo. Ang ilang bahagi ng depensa ng sekta matapos ma-optimize. Talagang lumakas ang depensa. Pero kung sasabihin nating dahil dito ay natakot ang demon set, medyo malayo sa katotohanan. Hindi ba si Senior Brother Lin yan? Ano na naman kayang bagong imbensyon ang gagawin niya? Si Wang Tiesu ba yung nasa tabi niya? Nabalitaan kong lumakas siya matapos palitan ang braso niya ng bakal. Ang huling sumubok sa inner sect na si Zhao Kun ay napakayabang. Kuya Lin, bakit niyo po ako pinapunta rito? Magtatayo ba kayo ng bagong bahay? May bago akong ideya kamakailan. Tingnan ninyo. Ang gravity array ay masyadong limitado sa paggamit. At masyadong malaki ang konsumo ng spirit stones. Kaya naisip ko ang adjustable gravity field na ito. Na makakatipid sa paggamit ng spirit stone. At makakapag-adjust din ng gravity intensity ayon sa pangangailangan ng naglilinang. Ang adjustable gravity field ay nagpapangit ng espasyo sa pamamagitan ng magic array upang gayahin ang mataas na gravity. Hihi, henyo. Ito ay parang isang artifact na ginawa para sa mga body cultivators. Narinig mo na ba? Ang trahedya sa Wangjia Village. Tiyak na may kinalaman dito ang Tiangong Pavilion. Ang trahedya sa paanan ng bundok, ang opinyon ng publiko ay nagngangalit. Direktang itinuturo ang Tiangong Pavilion. Hinihiling kong personal na bumaba sa bundok upang imbestigahan. At patunayan ang aking kawalang sala. Fuxi, sigurado ka bang ang natira sa Wangjia Village? Dito humantong ang bakas ng demonyo. Sa tingin ninyo, sa loob ng 7 hakbang, mas mabilis ba ang inyong mga espada? O ang aking sibat? Wow! Naka-breakthrough siya sa mid-stage ng foundation establishment. Naku, ilang araw pa lang yan. Kuya Lin, ang galing talaga ni Taizu. Sinusubukan na niya ang 5 beses na gravity. Oh! Masipag siya. Mabuti yan. Ah, nga pala. Dahil nandito ka, tingnan mo to. Ito ang lumilipad na bangka. Mas pinongdaang beses kaysa sa anumang lumilipad na bangka sa sekta. Gusto kong magparehistro. Diyos ko. Nakita mo ba? Hindi ba si Wang Taizu yan? Narinig kong sumali ka sa Tiangong na yan. Kailan? Pati ikaw na hamak na tagapaglingkod ay naglakas loob na mag-sign up para sa paligsahan. Ano, akala mo ba dahil nanalo ka kay Zhao Kun na walang kwenta, ay isa ka ng mahalagang tao? Baka pag-akyat mo sa entablado, maputol din ang isa mo pang braso. Tandaan mo, Taizu. Sa paligsahang ito, kinakatawan mo ang aming Tiangong Pavilion. Huwag tayong magpatalo. Galingan mo at gawin ang lahat. Tingnan nyo. Si Wang Tiezu yan. Siya ang nanalo laban kay Zhao Kun, isang foundation establishment late stage. Ngayon, makakalaban niya si Senior Brother Huli.
Magiging kapanapanabik ito. Kahit si Senior Brother Hu ay foundation establishment late stage rin. Ngunit ang kanyang huling yugto ay hindi maihahambing sa walang kwentang si Zhao Li. Ang kanyang flaming palm. Kahit ang braso ng isang bakal na bloke ay matutunaw agad. Yese, isang marangal na kultibador na hindi nagpapraktis ng maayos. Umaasa lang sa mga mapanlinlang na paraan para makalamang. Nangahas ka pang umakyat sa entablado. Binibigyan kita ng pagkakataon, bata. Lumuhod ka ngayon at sumuko. Pwede kitang ituring na hindi ko nakita. Sabi ni Kuya Lin. Ang ginagawa ko ay tinatawag na mechanical ascension. Wala kang alam. Tama na ang daldal, simulan na natin. Kuya Lin. Kaya ba ni Taizu? Panoorin mo lang. Ano? Tapos ka na bang maglaro ng apoy? Ako naman. Ang bilis. Ang nagwagi sa laban na ito ay si Wang Taizu ng Tiangong Pavilion. Suntok. Isang suntok. Si Kuya Ho, na nasa huling yugto ng foundation establishment, ay natalo sa isang suntok. Ito ba ang lakas ng Tiangong Pavilion? Kuya Lin, si Zhao Hu ay isang purong cultivator ng katawan. Ang anting-anting ni Taizu ay baka walang silbi. Sino ang nagsabing aasa tayo sa anting-anting? Simulan ang laban. Durugin mo. Ang kapangyarihan sa pagpapalakas ng katawan ni Kuya Chao Hu ay nabali ang buto ng braso sa isang suntok. Halimaw, ang katawan ba ng taong ito ay gawa sa itim na bakal? Ano ba talaga ang Tian Gongje? Paano nangyari iyon? Ang batang ito, sa loob lamang ng ilang araw. Sino iyon? Iyon ay Kuya Li Jianyi. Ang kanyang 13 Swift Wind Swords ay napakabilis na halos hindi makita. Tapos na si Wang Taizu. Tingnan natin kung paano ka mananalo. Mukhang mahirap ang laban na ito. Unang laban sa quarterfinals. Li Jianyi ilaban kay Wang Taizu. Magsimula na. Wang Taizu, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka ngayon. Ano, ginamit niya ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang espada ni Kuya Li. Hindi ka panipaniwala. Hindi mo man lang matalo si Wang Taizu. Wala kang silbi. Ang nagwagi. Wang Taizu ng Tiangong Pavilion. Kuya Lin, hindi ko kayo binigo. Baliw ka ba? Naubos na ang lakas mo, at puno ka ng sugat. Mamamatay ka lang kung aakyat ka. Kuya Lin, hindi dapat maliitin ang Tiangong Pavilion. Kaya ko pa. Lumaban muli. Puwersahang gisingin ang potensyal. Kung gayon, iginagalang ko ang iyong desisyon. Ikaw muna ang sumugod.
Iyan na lang ba ang lakas mo? Masyadong mabagal. Tama na. Sumuko ka na. Langit. Pavilyon ng langit. Hindi. Sumuko. Siya. Nagpupumilit pa rin siya. Ikaw ay isang karapat-dapat na kalaban. Hanggang dito na lang. Awit ng espadang asul na lotus. Ah! Enye. Wala kang silbi. Wala silang silbi. Ah! Isang marangal na sword cultivator. Natalo ng isang panlabas na disipulo. At pinasikat pa sila sa sekta. Kumalma ka, Elder. Ang batang ito ay talagang kakaiba. Ang mekanikal na prosthetics na iyon. Hindi pa naririnig kailanman. Alaynan. Dahil sa laban na ito. Naging tanyag ang Tian Gongje. Ngayon, maging ang ilang mga disipulo ay nagsisimula ng pagmasdan ang Tian Gongje. Kung magpapatuloy ito, balang araw, sisirain niya ang sekta. Hindi ba wala siyang espiritual na ugat? Paano siya nagkaroon ng ganoong kakayahan? Walang espiritual na ugat. Sa tingin ko, malalim lang ang pagtatago niya. Yung dalawa sa tabi niya, ang isa ay henyo ng refining keyhole. Ngayon, mayroon na namang ganitong henyo sa body refining. Ngayon, lahat sila ay tapat na sa kanya. Kailangan nating humanap ng paraan. Kung kaya nating makuha siya. Ako na. Panalo si Wang Tiezu. Panalo si Wang Tiezu ng Tiangong Pavilion. Nahuli kita. Sa tingin ko hindi na kailangan. Komportable kami sa Tiangong Pavilion. Mga hangal. Silin yan, isang mortal na walang spiritual root. Ano ang maibibigay niya sa inyo? Ginagamit lang niya kayo. Ang dakilang matanda ay isang matagal ng miyembro ng sekta. Ang ganitong pagkakataon ay hindi laging dumarating. Ginagamit. Tinuruan ako ni Kuya Lin ang pag-aaral ng mga bagay. At tinuruan ako ng dakilang daan. Ang ganitong kabaitan ay hindi mo kayang sirain sa ilang salita lang. Dahil sa paggalang ko sa iyo bilang nakatatanda sa sekta. Umalis ka na, hindi ka welcome sa Heaven's Craft Pavilion. Kung hindi ka paalis, ang kamao kong ito ay hindi nakikilala ng tao. Ano ba iyan? Ano ba iyan? Napakabobo. Gabi na, hindi ka pa natutulog. Hindi ako makatulog. Hindi pa rin tumitigil ang mga galaw ni Zhao Wuji. Narinig ko ang nangyari ngayon. Nagsimula na silang hayagang mang-akit ng mga tao at manira. Dagdag pa ang sect of demons na nagbabanta, panloob at panlabas na problema. Natatakot ako, ano ba talaga ang plano mo? Pangmatagalang plano. Hindi ko sinasabi ang Heaven's Palace Pavilion. Ang sinasabi ko ay ikaw. Tingnan mo ang mga bituin. Mga bituin. Sa aking bayan, hindi kami gumagamit ng espada. Naglalayag kami sa mga higanting barkong bakal na mas malaki pa sa bundok na ito.
Sa karagatan ng mga bituin. Gaano pa ba kami katagal maghihintay? Natatakot ba kayo, Yuming Hall? Ang Kinglan Sect ay isang sekta ng kultibasyon na may libu-libong taon ng kasaysayan. At handa na sila sa lahat. Ang iba pang mga sekta ng katuwiran ay nagbabantay din. Kung pipilitin natin, tayo lang ang malulugi. Ang pagiging duwag ninyo ay kahiyahiya sa ating sekta ng demonyo. Kung gusto mong maghintay, maghintay ka. Para wasakin ang Kinglan Sect, sapat na ang aming Heavenly Fiend Demon Sect. Dumating na ang tamang oras. Utusan ang lahat ng disipulo na maghanda sa pag-atake. Teka. Ibig mong sabihin, hahaha ay. Kapag nalipol na natin ang Kinglan Sect, huwag mong kalimutan ang ating kasunduan. 70% ng teritoryo ng Kinglan Sect ay sa akin. Anong masasabi mo, Elder Lin? Sa halip na pasibong magbantay, mas mabuting magpakita ng kahinaan sa kalaban. At akayin sila sa aming napiling larangan ng digmaan. Gamitin ang malaking pormasyon ng proteksyon ng bundok upang tapusin ang lahat sa isang labanan. Akayin ang kalaban sa loob. Napakadelikado ng planong ito. Kung magkamali lang ng kaunti, ay parang nagpapasok ng lobo sa bahay. May tiwala ako, pero kailangan ko ng sapat na enerhiya. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Ibibigay ko sa iyo ang utos ng pinuno. Maaari mong kunin ang lahat ng espiritual na bato sa kayamanan ng sekta. Ang buhay at kamatayan ng Kinglan Sect ay nakasalalay sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala, pinuno. Hindi ko bibigin ang iyong mga inaasahan. Ito ang imbakan ng kayamanan ng sekta. Ang mga panira-demonyong pana ni Muyuan ay mayroong high-frequency vibration runes. Gusto kong makakita ng 5,000 piraso sa loob ng 3 araw. Walang problema. Napakakomplikado ng istruktura nito. Aasikasuhin ko na ito. Taizu, ipamahagi mo ang mga pananggalang na formation plate na ito. Hayaan mong masanay agad ang iyong mga tauhan. Sa digmaan, ito ang magiging pangalawang buhay ninyo. Opo, Kuya Lin. Ako at ang aking mga kapatid ay ipagtatanggol ang Tiangong Pavilion hanggang kamatayan. Ulat. Ang hukbo ng Demon Sect. Ang buong hukbo ng Demon Sect ay nakalusot na sa 3 depensa at mabilis na sumusugod patungo sa puso ng ating sekta. Kinglan Sect. Dumating na ang inyong katapusan. Ito ay mga demonyong nasenso. 2 sa kanila. Diyos ko, kakayanin kaya ng Mountain Protection Array. Ang lakas ng presyon. Halos hindi na gumagalaw ang aking espiritual na kapangyarihan. Pinuno, ang pangunahing direksyon ng pag-atake ng Demon Sect. Mukhang sa Tayan Gongje. Sa tingin ko, ang mga piling miyembro ng enforcement hall ng ating sekta ay dapat ilipat sa silangan at kanlurang pangunahing tuktok. Doon ang pundasyon ng ating sekta. Hindi ito dapat mawala. Haha. Mukhang kakagat na ang isda. Tungkol naman sa Tiangong Pavilion, dahil si Guest Elder Lin ay may kakayahang umabot sa langit. Ang pagbabantay sa isang maliit na node ay hindi dapat maging problema. Tamang-tama, para makita ng lahat ang bagong imbensyon ng Tiangong Pavilion. Kung ito ba ay tunay o pakitang tao lang. Hahaha. Ang mga hangal na ito mula sa Kinglan Sect. Ang pinakamalaking kahinaan ay nasa harapan na nila. Mga kawal, sumugod kayo kasama ko. Ang unang makapasok sa Kinglan Sect ay gagantimpalaan ng 100 piraso ng high-grade spirit stone.
Mukhang magsisimula na. Maghanda. Concentrate. Pumasok ka sa panaginip. CJ. Simulan ang pormasyon. Anong halimaw ito? Bakit hindi siya masugatan ng aking espada? Linyan. Poprotektahan ko ang tiyaong pavilyon. Ang higanting ito ay nabuo mula sa dugo ng libu-libong demonyong kultibador. Ang lakas ay malapit sa huling yugto ng Golden Core. At mayroon pang napakababang kakayahan sa pagpapagaling. Ate Sue, mag-ingat sa likod mo. Ate Sue, bilisan mo. Panaginip na walang pag-aalala, delusyon ng demonyo. Guluhin sila. Lahat kayo, sumugod. Huwag ninyong hayaang makatapak ang mga halimaw na ito sa King Lancet. Taizu. Ayos ka lang ba? Kayo na lang ang pag-asa namin ngayon. Ang pinakamalakas kong mekanikal na papet ay nasa huling yugto lang ng Foundation Establishment. Hindi ito kalaban ng higanting iyon. Ang halimaw na iyan. Sinisipsip ang enerhiya ng kanilang buhay. High Energy Particle Stream. Buong lakas. Ito. Anong kapangyarihan ito? Ang lakas. Wala naman siyang anumang cultivation. Sa baluti lang na iyon. Ito ba ang sukdulang paraan ng key cultivation? Bakal. Demonikong bakal. Malapit nang bumigay ang sekta. CJ. Ang sekta ng Kinglan ay mahina. Oras na. Gamitin ang liwanag ng langit at lupa para linisin ang mundo. Kinglan, bukang liwayway. Ang espada ay ako. Ako rin ang espada. Ano? Ito ang Soul Lock. Paano ako?
Magbayad ka sa lahat ng ginawa mo. Ah, maawa ka, Diwata. Maraming salamat. Ilabas ang glitch interference frequency. Gambalain ang mahika sa buong lugar. Fuxi, tulungan mo akong suriin ang komposisyon ng enerhiya ng kalaban. Hanapin ang hindi matatag na node. Tapos na ang pagsusuri. Ang energy projection na ito ay binubuo ng purong demonyong enerhiya at kamalaya ng mga naghihiganting kaluluwa. Ang istruktura ay may kakayahang mag-self-repair. Ngunit mayroon itong mahinang resonance defect sa koneksyon nito sa pangunahing katawan. Ito ay matatagpuan 3 pulgada sa itaas ng projection palm. Iminumungkahi ang ultra-high frequency infrasound wave vibration strike na maaaring pansamantalang putulin ang koneksyon ng demonic energy. Linyan, bilisan mo, umilag ka. Umiilag. Titingnan ko kung gaano ito kalakas. Ano ito? Ang aking kaluluwang doppelganger. Impossible. Mga Ginoo. Sa pagkakataong ito, 2 sekta ng demonyo ang nagsanib puwersa upang lusubin. Bagamat nanalo ang ating King Lancet. Ngunit maraming problema ang nalantad, lalo na ang ilang tao, bilang pinuno ng sekta. Sa panahon ng digmaan, ikaw ay natakot, umiwas, at nagkamali pa sa paglipat ng depensa. Dahil dito, nasira ang isang bahagi ng depensa ng bundok, at muntik nang magdulot ng malaking kapahamakan. Ano ang ibig mong sabihin, pinuno? Ako ang patuloy na nag-organisa sa harapan. Paano mo nasabing umiiwas ako sa laban? Zhao Wuji, talaga bang iniisip mong bingi at bulag ako? Noong digmaan, nagkunwari kang hinahabol mo ang ilang demonyong kultibador. Ngunit sinadya mong ilayo ang reserbang hukbo na nagbabantay sa hilagang kanlurang sulok, na nagdulot ng kawalan ng depensa doon. Dahil dito, nakapasok ang mga demonyo. Kung hindi dumating si Linyan sa oras, ang puso ng King Lansek ay nalason na. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Ano pa ang maipagtatanggol mo? Pinuno, totoo na nagkamali ako sa pamamahala. Ako ay nagkasala. Pero, manahimik. Zhao Wuji. Ang aking bayan. May matataas na gusali doon. May mga lumilipad na sasakyan. At mayroon pang mas mahiwagang bagay kaysa sa aking headband. Ngunit ang pinaka-espesyal ay ang paghahanap ng mga tao sa agham. Agham, ano yon? Parang bago sa pandinig. Ang agham ay ang pag-aaral ng mga bagay-bagay upang lumawak ang kaalaman. Ang pag-aaral na sumisiyasat sa esensya ng lahat ng bagay. Tulad ng ginagawa natin ngayon. Pinagsasama ang enerhiyang espiritual at teknolohiya. Pinuno ng pavilion, Elder Su. Kumalat na sa labas na parang baliw. Matinding pagkalugi ang dinanas ng demonic sect ngayong beses. Ang mga avatar ng demonic sect ay natalo mo. Maraming sekta ang nagpadala ng mga tao para bumisita. Kahit ang Suandan sect. Ang mga matatandang halimao sa Nine Heavens World Pavilion ay nagpadala ng mga tao para bumati. Kahit hindi sabihin ng pinuno, hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Ang ating King Lansek ay nagkaroon ng malaking tagumpay sa pagkakataong ito. Tao. Sa wakas, nahanap din kita. Demonesa, anong gusto mong gawin? Mag-ingat, pinuno. Ayos lang, umalis kayo. Magaling, ang ginawa mong pagtaboy sa pinagsamang hukbo ng Demon Sect ay kumalat na sa buong mundo ng paglinang. Sumama ka sa akin pabalik sa Wanyaw. Mas maganda ang Wanyaw kaysa sa lugar na ito. Marami kaming mapagkukunan ng pagsasanay doon. Mas mabuti kaysa sa pagtitiis mo dito. Tiyak na magugustuhan ng aking ama ang iyong talento.
Narinig ko rin na gusto mong ayusin ang match na iyon. Mayroon kaming sawanyaw. Isang bihirang void crystal. Kawili-wili ang palitan. Ano ang ipapalit mo sa void crystal ng prinsesa? Mga bagay na hindi mo pa nakikita. Gaya ng mga kagamitang pangmilitar, na magpapataas ng lakas ng inyong Myriad Demon Kingdom ng 30%. Kung interesado ang prinsesa, maaari siyang manatili sa Kingland Sect ng ilang araw. Ang laki ng iyong bibig. CJ, tingnan ko kung anong kayang gawin ng isang tulad mo. Umalis ka na. Chili. Talagang pahirap ang babaeng iyon. Magiging problema kung lalapit pa tayo. Pero ang sinabi niyang void crystal. Maaaring iyon ang susi sa pag-aayos ng makina. Pasok. Ang ganda ng pagkukwento mo. Hindi ko alam kung gaano katotoo. Tumayo ka. Hindi ko natatanungin ang nakaraan. Basta't ang puso mo ay para sa Tiangong Pavilion. May lugar ka rito. Pinuno ng pavilion. Ikaw, naniniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa aking mga mata. Magpahinga ka na. Fuxi. I-scan ang natitirang enerhiya ng Jade Tablet. Bukod pa rito, a-activate ang pinakamataas na antas ng pagsubaybay kay Yumeng. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya. Natanggap ang utos. Sinusuri ang enerhiya ng Jade Tablet. Sinimulan ang pagsubaybay. Babala, nakita ang pagbabago-bago ng high-level anti-detection formation. Sinusubukan ng target na i-activate ang long-range Spirit Wave Communicator. Pinuno ng pavilion. May dumating na malaking karavan sa paanan ng bundok. Gusto ka nilang makita. Diyos ko. Ito ang Four Seas Chamber of Commerce ng Great Swan Dynasty. Bakit sila narito? Tingnan mo ang mga gwardya. Ang kanilang lakas ay mas malakas pa kaysa sa ilang matatanda sa loob ng ating sekta. Tingnan natin. Maaari ko bang itanong kung sino si Linyan, ang pinuno ng Heavenly Craft Pavilion? Ako nga. Ako si Liu Cheng, isang katiwala ng Four Seas Chamber of Commerce. Sa utos ng aming batang Panginoon, narito ako upang bisitahin si Master Lin at magbigay ng isang maliit na regalo bilang tanda ng paggalang. Yehi, napakagaling na kung ikaw ay isang konpeng. Malinaw na sinusubukan niyang agawin ang aking mga tauhan. Linyan. Huwag kang palilinlang sa matatamis na salita ng mga taong ito. Ang Four Seas Chamber of Commerce ay may malawak na impluensya sa buong Great Swan Dynasty. Ang mga kondisyong inaalok nila, hindi talaga kayang ibigay ng Azure Mist Sect. Manager Liu. Ano po ang maipaglilingkod ko, Pavilion Master Lin? Natanggap ko na ang sulat. Natanggap ko na rin ang regalo. Batiin mo ako kay Binibining Yeru. Sabihin mo na pinahahalagahan ni Lin ang kanyang kabaitan. Tungkol naman sa susunod, kapag nakapag-isip na ako, magpapadala ako ng tao para makipag-ugnayan. Sige, sapat na ang salita ng pinuno ng pavilion. Aalis na ako. Hihintayin ko ang magandang balita. Ha, tinanggap mo talaga. Ano ang iniisip mo? Gusto mo ba talagang maging tagasunod ng prinsesang iyon? Hindi ako kinukuha ni Kinyeru, kundi ini-investan niya ako. Ang nakikita niya ay ang kinabukasan ng Tiangong Pavilion. Ang listahan ng regalo na ito ay ang kanyang sinseridad at puhunan. Ang maliit na Kingland Sect ay madaling talunin. Nako, hindi na makakatago. Hindi ba ako huli? Silin niya ng Tiangong Pavilion, ang mortal na walang espiritual na ugat.
Wala akong pakialam sa sinabi ninyo kanina. Simula ngayon, dapat may pwesto ako sa pangunahing pulong ng Tiangong Pavilion. Gusto ko ring sumali sa Foreign Affairs Department. Hindi ba naghahanap lang ng kung ano? Anong kayamanan ba ang wala sa aking bansa ng 10,000 demonyo? Ek, ikaw na isang prinsesa ng bansa ng 10,000 demonyo. Bakit ka pa pumunta rito para guluhin ako? Ngayon, ayos na. Hindi sapat ang isang Ashura Field. Direktang naging Romance of the Three Kingdoms na. Aray! Prinsesa Chili. Ang Tiangong Pavilion ay bukas sa sinumang kaibigan, ngunit. Kaibigan. Sino ang gustong maging kaibigan mo? Ang gusto ko ay ang iyong kakayahan. External Affairs Department. Sumali ako. Sino ang pabor, sino ang tutol? May sariling patakaran ang Tiangong J. Yesi, si Prinsesa Kided ay prangka at diretsahan. Ngunit ang departamento ng panlabas na ito ay bagong tatag pa lamang. At ang mga patakaran ay hindi pa naitatakda. Mas mabuti kung pinuno ng pavilion isang mahalagang bagay. Suixinggu. Ang lihim na kaharian ng Falling Star Valley ay nagbukas ng maaga. Falling Star Valley. Totoo ba ang balita? Mayroon doong maalamat na Star Gold. Ito ang void-breaking talisman mula sa Secmaster. Sa oras ng panganib, maaari kang mag-teleport ng 100 milya. Ingatan mo ito. Tiate, kailangan pa ba ng ganoong kaguluhan? Ang aking Demon Emperor Fire Jade. Sinumang lumapit, ay magiging abo. Hoy, Linyan. Lumayo ka sa lalaking iyon na may malamig na mukha. Mag-ingat sa frostbite. Ipinapaalam ko po sa inyo. Sa labas ng Falling Star Valley, nakita namin ang mga disipulo ng Nine Heavens Sword Pavilion at Suandan Sect. Sila, ipinadala nila ang kani-kanilang pinakamalakas na true disciples ng Golden Core Realm. Mas marami sila kaysa sa amin. Mukhang ang paglalakbay na ito ay hindi lang basta paghahanap ng kayamanan. Nandito rin ang mga tao mula sa Nine Heavens Sword Pavilion at Profound Pill Sect. Kailangan ko silang harapin. Tingnan mo, ang nasa tabi niya ay si Sumia Oran, ang walang kapantay na sword immortal ng Azure Mist Sect. Diyos ko, nandyan din si Princess Chiley ng 10,000 Monster Kingdom. Bakit kasama mo ang mga taga-Kinglan Sect? Sa wakas, nakarating din. Eitsu. Ang Kinglan Sect ba ninyo ay palaging ganito? Tingnan ninyo ang inyong grupo. Mga mortal, mga demonyo. Ha ha ha. Kahit ang lumpo ay mayroon. Sino ang tinatawag mong lumpo? Lesiu. Gusto mong mamatay? Mag-ingat ka sa iyong pananalita, kapatid na Giant Feng. Hindi siya ordinaryong tao. Siya si Linyan, ang pinuno ng Tiangong Pavilion na sumisikat kamakailan. Narinig kong ang mga kakaibang bagay na ginawa ninyo. Mas kumikita pa sa mga elixir ng aming Suandan Sect. Hindi ko lang alam kung sa Fallen Star Valley na ito, ang mga kakaiba mong kakayahan ay makakatulong laban sa Starwind. Ito ba ang Crystal Plane? Ang bigat. Ang katawan ko ay parang puno ng tingga. Ang gravity dito ay hindi bababa sa 5 beses ng sa labas. Ang galing. Mabuti na lang pagkapasok pa lang natin. Na-adjust na ni Inglong ang gravity. Huwag kang gagalaw, panatilihing matatag ang iyong tindig. Hayaan mong masanay ang iyong katawan at espiritu sa lugar na ito. Bini-bini. Malakas din ang pagpigil ng kapaligiran dito sa ating divine sense. Fuxi, I scan.
Pigilan mo ang kanyang panga. Muyuan. Harangan mo ang kanyang mata. Ah! Chili, sunugin mo ang kaliwang bahagi ng kanyang kasukasuan. Si Sumiaoran sa kanang pakpak. Sinaksak ang likod ng tuhod gamit ang espada. Yumeng Huan Yin. Guluhin ang kanyang kamalayan. Ngayon na. Ito ay Starglow Grass. Lintik. Ang kanyang aura. Ang kanyang kultibasyon ay umabot na sa gitnang yugto ng Golden Core. Exat, haha. Basura. Nag-detect. Nakadetect ng high-density energy body. Kumpirmadong star crystal vein. Nasa kaliwang harapan. Doon. Ang bilis. Hehe, ang daming star gold. Yayaman na tayo. Punyeta. Halos madurog ang mga buto ko. Ah! Ang galing. Salamat sa inyong pagsisikap. Para sa aming suandansek. Ubo-ubo. 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 Ganyan ba kumilos ang suandansek? Ang babae mula sa Kinglansek ay isang kagandahan. Sayang, sa lihim na lugar na ito. Ang lakas ang siyang batas. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Umalis kayo o mamatay. Umalis kayo o mamatay. Pagkatapos ng laban kanina, halos wala na kayong natitirang espiritual na kapangyarihan. Ang taong ito ay nasa rurok ng Golden Core Stage. Kung magkakagulo, wala tayong laban. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako naapi ng ganito. Kahit pa nasa Golden Core Great Perfection ka, walang duwag sa Wanyao Kingdom.